Umpisa ang eksena habang mabilis na sumakay si Eugene sa sasakyan upang iligtas si Sarah. Ipinaliwanag ng driver na inatake ng mga puwersang kontra-gobyerno si Sarah nang malaman nilang pinapalakas niya ang ugnayan ng mga gobyerno. Layunin nilang dukutin siya upang pilitin ang kanyang gobyerno na ihinto ang suporta. Tinangkang tumulong ng kanilang grupo, ngunit hinarang sila ng lokal na puwersa ng gobyerno na nauwi sa ganitong sitwasyon. Dagdag ng driver, abuti ng oras bago makabuo ng formal na rescue team. Subalit na pagtanto ni Eugene na hanggat hindi tinatanggihan ang mga hinihingi ng mga dumukot, mababa ang tsansang saktan nila si Sarah. At sinabi rin ng isa pang miyembro ng grupo na nalaman na nila ang kinaroroonan ng mga dumukot sa tulong ng isang impormante, at sa biglaan nilang pag-atake, hindi magiging handa ang mga kalaban at malamang nakatatago pa lang kay Sarah. Agad inutusan ni Eugene ang kanyang grupo na lumikha ng abala sa labas habang siya naman ang papasok sa loob ng base ng kalaban na agad naman sumangayon ang mga kasama nito. At makalipas ilang sandali makikita na agad pumuwesto sa malayo ang grupo ni Eugene, kung saan ang isang sniper ay nagsimulang barilin ang mga kalaban isa-isa. At nang matukoy na ng mga kalaban ang kanilang lokasyon at gumanti ng putok, tinanong ng sniper kung sapat na ba ang kanilang nagawa, at pagkatapos bumaril pa ng isa pa, mabilis rin na umalis din ang mga ito. At habang makikita na papalapit na ang mas maraming kalaban, kumilos na nga ang mga kasamahan ni Eugene, paikot na ginagalugad ang lugar upang abalahin ang mga kalaban at bigyan ng espasyo si Eugene para makagalaw sa loob ng base. At makikita na nga sa loob ng base ng kalaban si Eugene at tahimik na nagtatago, ngunit biglang may nakakita sa kanya at tinanong kung bakit hindi pa siya lumikas sa gitna ng kaguluhan. Napansin ng kalaban na may kakaiba kay Eugene at tinanong kung saan siya galing at bakit wala itong hawak na baril. At bigla na ngang inilabas ni Eugene ang nakatagong baril nito at pinatay ang mga kalaban at agad kinuha ang kanilang armas. Subalit may isa pang nakakita sa kanya, ngunit mabilis din itong nabaril ni Eugene at mabilis siya tumakbo muli para hanapin si Sarah. At pagdating sa isang gusali, nakita ni Eugene ang dalawang bantay. At tahimik siyang lumapit at agad naman tinanong siya ng isa sa mga ito kung bago ba siya sa lugar. At sumagot si Eugene na inutusan lang siyang kumpirmahin ang isang bagay sa bihag, kaya tinanong siya ng bantay kung sino ang nagpadala sa kanya. Subalit natahimik si Eugene at mabilis na pinatay nito ang mga bantay at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Sarah. Subalit nakasalubong niya ang isa pang grupo ng mga kalaban at dahan-dahan siyang lumapit muli. Agad tinanong siya ng isa kung bakit naroon pa siya sa gitna ng mga alarma, ngunit nanatiling tahimik lang muli si Eugene at habang inoobserbahan ang paligid, mabilis niyang binaril ang mga kalaban hanggang sa maubos ang bala ng kanyang baril. At nang papaputukan na siya ng isa sa mga kalaban, mabilis na nagbato si Eugene ng kutsilyo at tinamaan ang kalaban sa dibdib na agad itong ikinamatay. Walang pag-aalinlangan, muling tumakbo si Eugene at ipinagpatuloy ang kanyang misyon papasok sa base para hanapin si Sarah. At lipat ang eksena sa kinaroroonan ni Sarah habang sinabi ng isa sa mga dumukot sa kanya na kung hindi susundin ng kanyang gobyerno ang kanilang mga hinihingi, siya ang magbabayad ng kapalit nito. Subalit matatag na sumagot si Sarah, sinasabing ang kanilang pamamaraan ay hindi magpapasuko sa kanyang gobyerno. Subalit ipinagwalang bahala siya ng dumukot at sinabihan siyang magpahinga dahil magsisimula ang tunay na interogasyon mamaya. Subalit sa isip ni Sarah, matatag na hindi sila kailanman makikipagkompromiso kahit na hawak siya bilang bihag. Subalit iniisip rin niya ang kanyang anak at asawa. Subalit nang mapansin ng kalaban na may pumasok sa silid, tinanong niya kung sino ang pumasok, sinasabing nagbigay siya ng partikular na utos na walang sinuman ang dapat pumasok. At makikitang walang kaalam-alam si Sarah sa nangyayari habang tahimik na inaalam ni Eugene ang sitwasyon, iniisip na maaaring tamaan si Sarah kung gagamit siya ng baril. Agad nagdesisyon si Eugene na kumilos kaagad at sinaksak ang kalaban sa dibdib at agad itong napatay. At laking gulat ni Sarah nang makita na si Eugene ang pumatay sa kalaban. Habang agad din namang sinabi ni Eugene kay Sarah na dumating siya para iligtas siya. Umpisa ang eksena sa base ng kalaban, at nakaalerto ang lahat dahil sa intruder, at makikitang hinal na hinal si Sarah. Humingi siya ng paumanhin kay Eugene dahil sa pagod, ngunit narinig nila ang paparating na mga kalaban. Agad na sumugod si Eugene at inisa-isa ang mga ito gamit ang baril. Subalit may dalawang kalaban na natira sa likod at handang barilin si Eugene, ngunit mabilis siyang nag-slide at naiwasan ang mga bala, pagkatapos ay pinatay sila sa isang eksaktong pagbaril sa ulo. At habang kinukuha ang mga bala, isa pang kalaban ang nagtutok ng baril sa kanya, ngunit naunahan siya ni Eugene at agad sinipa ang baril ng kalaban, kasunod ang walang pag-aalinlangan mabilis na pagpatay rito. Nanlaki ang mata ni Sarah sa nasaksihan at naalala ang sinabi ng isang mercenary noon na si Eugene ang pinakamagaling na mercenary sa kanilang lugar. At habang tinitingnan niya na nga ito, napagtanto niya na totoo ang sinabi ng mercenary. Subalit agad na inutusan ni Eugene si Sarah na magmadaling umalis sa lugar. At habang pilit tumayo si Sarah, napansin niya ang sugat sa braso ni Eugene. Subalit sinabi ni Eugene na gasgas lang iyon ng bala at pinaalala niyang narinig na ng mga kalaban ang putok,
kaya't kailangan na nilang magmadali na nagiwan lang kay Sarah ng katahimikan. At makikita na niyang patuloy si Eugene na nilalabanan at tinatapos ang mga kalabang humaharang sa kanila, at makikita rin na nanatili lang si Sarah sa likuran ni Eugene. Tahimik ngunit tila labis na namangha at nag-aalala sa kalagaya at kakayahan ni Eugene. At habang patuloy na nga silang tumatakbo, napansin ni Eugene ang isang grupo ng mga kalaban na may dalang sasakyan. At agad sinabi niya kay Sarah na hahijackin niya ang sasakyan para makatakas sila, at kapag nagbigay siya ng senyas, kailangang mabilis na sumunod si Sarah sa kanya. At agad na ngang tumakbo si Eugene patungo sa grupo ng mga kalaban na ikinagulat ni Sarah. At si Eugene agad sinimulan niyang barilin ang mga kalaban isa-isa, ngunit naubusan siya ng bala bago pa man mapatay ang huling kalaban. Agad siyang tumakbo papunta sa kalaban habang nakayuko upang iwasan ang mga bala, at mabilis niyang inatake gamit ang kanyang kutsilyo. At matapos niyang tapusin ang kalaban, agad tinawag niya si Sarah upang magmadali at sumakay. At habang nakaupo na nga si Sarah sa likod at sinubukan na nilang tumakas, isa pang grupo ng mga kalaban ang nagpaputok sa kanila, ngunit nagawa pa rin ni Eugene na magmaneho palayo. At dahil dito, napahinto ang mga kalaban at wala nang nagawa. At sa wakas, dumating sila sa gusaling tinitirhan ng pamilya ni Sarah, at ligtas na naihatid ni Eugene si Sarah pabalik sa kanyang pamilya. At habang nanatili siyang nagmamasid mula sa malayo, isang grupo ng mga mersenaryo mula sa kanilang base ang lumapit sa kanya upang magbigay ng pasasalamat. Subalit sinabi ni Eugene na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin, at iminungkahi ng isa sa mga mersenaryo na ipagamot muna si Eugene bago magpadala ng ibang bantay para sa pamilya ni Sarah. Samantala, habang nag-uusap sina Sarah at ang kanyang asawa, napag-usapan nila ang ginawa ni Eugene. Sinabi ni Sarah na nagawa ni Eugene ang mahirap na misyon nang parang wala lang ito sa kanya. At ipinaliwanag din ng kanyang asawa na si Jean ang pinakamahusay na mersenaryo sa kanilang lugar, at naisip niya kung anong klase ng buhay ang pinagdaanan ni Eugene upang makuha ang ganitong kasanayan na nagpaiwang tahimik kay Sarah. At ang asawa ni Sarah ay nagpatuloy sa pagsasalita, sinasabi niyang sigurado siyang mahirap ang naging buhay ni Eugene mula pagkabata, isang buhay na hindi kayang isipin ng mga tulad nila. At habang iniisip ni Sarah ang sakripisyo ni Eugene para maibalik siya sa pamilya, bigla siyang napaluha. At nagbago ang eksena at lumapit ang pamilya kay Eugene upang makausap siya. Tinawag nila siya at si Michael ay humiling na umupo si Eugene upang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. At habang nakaupo na si Eugene, nagsimula si Sarah ng medyo nag-aalangan, tila may nais sabihin na mahalaga. Subalit natanong agad ni Eugene kung magpapalit na ba sila ng bodyguard, dahil kadalasan ay nangyayari ito sa mga kliyente sa ganitong mga sitwasyon. Sinabi niyang nauunawaan niya ang pagkagulat at handa siyang tumulong maghanap ng kapalit. Subalit nagulat si Sarah at mabilis na sinabi na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Dahil matapos pag-isipan ng mabuti, sinabi niyang may mahalaga siyang alok kay Eugene kung sakaling okay ito sa kanya. At makikitang tahimik lamang na nakikinig si Eugene habang hinihintay sa sasabihin ni Sarah. At bigla na nga niyang tinanong si Eugene kung nais ba nitong maging bahagi ng kanilang pamilya. Nabigla si Eugene sa alok ni Sarah, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ngumiti si Sarah at ipinaliwanag na matagal na nilang pinag-isipan ito. Gusto nilang tanggapin si Eugene bilang bahagi ng kanilang pamilya at itinatanong niya kung ano ang saloobin ni Eugene tungkol dito. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.